Hello guys! Sa video ito guys, no, pag-uusapan naman natin yung regarding sa pride, mapagmalaki ng mga tao. Kasi alam naman natin na talagang struggle ng karamihan ito, as in marami sa atin guys ay may ganitong pag-uugali na masyado tayong ma-pride na na umaabot na sa point na sa sobrang taas ng ng pride natin, hindi na natin nakokontrol yung sarili natin. Kasi kahit ako guys, naamin ko sa sarili ko, isa din ito sa struggle ko, yung sobrang ma-pride na, pero hanggang ngayon naman patuloy ko siyang wino-workout na overcome ko naman siya guys, pero talagang as in ngayon wino-workout ko pa siya until now. Alam naman natin na ang cause kung bakit sobrang ma-pride tayo, no, ay dahil sa ego natin. Diba? Sa sobrang taas, sa sobrang laki ng ego natin, sobrang taas ng tingin natin sa sarili natin, sobrang taas ng ng self-confidence natin, hindi natin maamin sa sarili natin na tayo ay may pagkakamali din, kasi tao tayo, normal, hindi tayo perpekto. Normal na paminsan-minsan nagkakamali tayo, pero dahil sa taas ng ego natin, hindi natin ito maamin. Diba? Sa taas ng pride natin, hindi natin maamin na tayo ay may pagkakamali din, kasi ang tingin natin sa sarili natin, sobrang galing natin, sobrang napaka-importante natin, at tingin natin sa sarili natin, mas superior tayo kaysa ibang tao, kaya hindi tayo marunong mag-accept ng pagkakamali natin. Diba? Kasi ako, danas ko yan dati, kapag may kaaway ako, talagang hindi talaga ako yung unang nakikipagbati, kasi iniisip ko, parang hindi ko kasi maamin sa sarili ko na may pagkakamali din ako, may kasalanan din ako kung bakit nagkaroon kami ng tampuhan ng isang tao. Hindi ko yan maamin sa sarili ko dati, kaya talagang hindi ako una nakikipagbati, hanggang sa na-realize ko na lang na mali pala, kasi hindi naman magkakaroon ng gulo or hindi ka naman magkakaroon ng tampuhan sa isang tao kung parehas kayong kung parehas kayong walang kasalanan, di ba? Kaya sa ngayon talagang wino-workout ko siya, kasi kasi hindi talaga maganda sa isang tao na masyado tayong ma-pride, kasi magkukos ito ng sa atin guys, kapag sobrang pride tayo, no? Sobrang ma-pride tayo, no? Maaaring makikipag-compete tayo sa ibang tao. Diyan pumapasok yung competition, kasi nga gusto nating patunayan sa iba. Halimbawa, may mga kaibigan tayo, no, may mga kamag-anak or mga kakilala tayo na ang dami nilang achievement, ang dami nilang accomplishments. Ayaw natin na matalbugan tayo, ayaw natin na matalo tayo. Kaya ang ginagawa ng karamihan, nakikipag-compete sila para malamangan nila yung kapwa nila na marami ng achievement sa buhay. Dahil nga sa pride, kaya hindi talaga maganda yung pride na yan. Isa yan sa napaka-serious na kasalanan na ayaw ni God na ginagawa natin guys. Kasi maraming verses sa Bible na nagpapatunay na ayaw ni God ng mga ma-pride na tao. Basahin ko sa inyo guys ha. Nakalagay dito, Proverbs chapter 8 verse 13. To fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. O diba? Kung tayo daw may takot sa Diyos, dapat daw kamuhian natin yung paggawa ng kasamaan. Diba? Yung mga evil works, dapat daw kamuhian natin to, wag nating gawin, kasi kung may takot tayo sa Diyos, ayaw ni God ng ma-pride na tao, yung mapagmalaki na tao, yung mga mapagmataas, at saka arrogance, yung mga mayayabang, ayaw ni God ng ganyan. Kaya kung tayo anak ng Diyos, syempre may takot tayo sa Diyos, dapat iwasan natin ang paggawa nitong mga kasalanan na to, kasi kabilin-bilinan ni God sa atin na ayaw niya ng mga mapagmalaki, mapagmataas na tao, at ayaw niya ng mga mayayabang na tao. At saka, nakalagay din dito, Proverbs chapter 11 verse 2, when pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom. Diba? Kapag daw ma-pride tayo, kapag daw dumating yung pride sa sarili natin, dumarating ang disgrace, yung nawawala yung blessings natin, kasi nga ayaw nga ni God ng ma-pride. Anong sabi niya dito? Sa Luke chapter 14 verse 11 naman, for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Ibig sabihin, yung mga tao daw na na pagmataas, yung mga mayayabang, 'di ba, yung mga mapagmalaki na tao, ibinababa ni God. 'Di ba? Kaya nawawala yung blessings, kasi ibinababa sila ni God sa sobrang kayabangan na nila. Imbis na andun na sila sa taas, marami ng achievement, marami ng accomplishment, pero dahil sa pride, dahil sa kayabangan,
ibinababa sila ni God. Pero anong sabi dito? He who humbles himself will be exalted. Yun namang mapagkumbaba na tao, mga humble na tao, itinataas ni God, diba? Kung gaano kaseryoso yung kasalanan na pride na yan. Ayaw na ayaw ni God na ginagawa natin yan dito sa mundo. Kabilin-bilinan niya. In fact, napakaraming verses dito sa Bible na nagpapatunay na talagang mahigpit na pinagbabawal sa atin ni God na huwag tayong ma-pride, di ba? Iwasan natin yung pagiging mayabang natin, pagiging mapagmataas, mapagmalaki natin dahil isa siyang serious na kasalanan na ayaw na God, hindi niya tinatanggap sa sa kingdom niya yung mga ganitong pag-uugali ng tao, kaya dapat ito ay iwasan natin. So ngayon guys, itatakil naman natin paano niyo nga ba malalaman sa sarili niyo na kayo ay ma-pride. So takil natin dito, number 1 yung arrogance nga, yung kayabangan, yung yung sobrang tiwala nyo sa sarili nyo na superior kayo sa ibang tao or mas magaling kayo sa ibang tao sa lahat ng aspeto. Diba? Yan ang number 1 na nagpapatunay na kayo ay ma-pride, yung sobrang mayabang na yung feeling magaling, feeling expert sa lahat ng bagay na wala nang makakatalo sa kanila. Tapos pangalawa naman guys, yung self-centered na tao. Alam niyo ba yung mga self-centered na tao, yung mga kulang sa pansin, nagpapapansin, yung gusto nila kapag yung may mga achievement sila, gusto nila kina-congratulate sila or gusto nila guys pinupuri sila sa lahat ng mga achievement nila or kahit sa looks nila. Yung kahit sa looks nila, gusto nila purihin sila palagi. Kaya yung iba, 'di ba, yung mga sobrang ma-pride na tao kapag lumalabas yan, halimbawa babae, grabe mamustura, grabe mag-ayos kasi nga nagsisik sila ng attention sa ibang tao, 'di ba? 'Yun talaga ang main purpose kung bakit ganun magbihis, ganun mag-ayos kasi nga attention seeker. Kadalasan sa atin talagang talagang gusto nila yung attention ng tao sa kanila mapunta, kaya nila ginagawa. Hindi naman lahat, pero kadalasan ganun ang purpose nila kung bakit ginagawa nila yung ganun. Mga narcissistic behavior ba ng tao, mga self-centered, mga kulang sa pansin, gusto nila pinagtutuunan sila ng pansin ng ibang tao, gusto nila ng mga compliments na nagmumula sa ibang tao, gusto nila napapansin sila palagi. Yan yung isa din sa palatandaan na kayo ay ma-pride na tao, prideful, di ba? Tapos, boasting, yun na nga, yung mga mayayabang, lahat ng achievement, pinagyayabang, pinagmamalaki, di ba? Parang sila na yung itinataas nila yung sarili nila. Unwillingness to apologize, ibig sabihin, hindi marunong mag-sorry. Kahit na sila yung may mali, ayaw nilang i-accept sa sarili nila na mali sila, kaya hindi sila nagsosorry. Gusto nila, kung sino pa yung walang kasalanan, yun ang mag-sorry sa kanila kasi nga sa sobrang taas ng pride. Isa din yan sa mga palatandaan na kayo ay ma-pride. Tapos din yung reluctance to serve. Diba? Ayaw niyong pagsilbihan yung ibang tao. Kasi nga, sobrang taas niyo, ang tingin niyo sa sarili niyo, sobrang taas. Ayaw ninyo na pinagsisilbihan ninyo yung ibang tao. Diba? Kasi feeling ninyo, mas importante kayo. Diba? Mas importante kayo sa kanya. Ayaw ninyong mag-bow down sa kapwa ninyo. Kaya ayaw niyo mag-serve, ayaw niyo mag-silbi sa kapwa ninyo. Kasi ayaw ninyong mag-bow down. Kasi nga, sobrang taas ng pride ninyo. Gusto niyo kayo yung pinagsisilbihan. Yun. At saka, unable to accept his mistakes. O, diba? Hindi nga tumatanggap ng pagkakamali. Parang tingin niya sa sarili niya, lagi siyang tama. Sa lahat ng aspeto, laging tama yung ginagawa niya. Kaya, hindi niya ina-accept yung mga mistakes niya. At saka, hindi rin siya marunong mag-accept ng advice or puna ng ibang tao. Hindi siya marunong mag-accept ng ganun. Kasi nga, feeling niya, napakagaling niya. Feeling niya, hindi siya nagkakamali. Kasi nga, ang tingin niya nga sa sarili niya, expert, super galing dahil nga sa pride niya. At saka, hindi rin to sila guys, yung mga ma-pride na tao, no? Hindi yan sila marunong mag-handle ng rejection. Ayaw nila na nire-reject sila. Kasi nga, ma-feeling nga sila, feeling magaling nga sila, lahat na lang ng feeling na sa kanila na, kaya hindi nila yan kayang i-accept sa sarili nila na may taong magre-reject sa kanila. Kaya, yan, isa din yan sa palatandaan na kayo ay ma-pride. Tapos, excessive self-esteem, yung sobrang taas na ng pagpapahalaga nyo sa sarili nyo guys. Hindi naman masamang pahalagahan yung sarili nyo. Siyempre, yan,
talagang ano natin yan, no? Responsibility natin yan na pahalagahan natin yung sarili natin para pahalagahan din tayo ng ibang tao, di ba? Pero pag sobra na, nasubarahan na yung pagpapahalaga mo sa sarili mo, guys, isa pala to sa mga signs na ano, na ma-pride ka. At saka, yung sobrang sobrang itinataas mo yung sarili mo, ika nga nila, nagbubuhat ng sariling bangko, di ba? Lahat na lang ng achievement mo, lahat na lang ng kung anong skills mo, pinagmamalaki mo, kung ano yung mga kakayahan mo ba, kung ano yung mga kaya mong gawin, ipinagmamalaki mo, ipinagyayabang mo sa ibang tao. Ayan ang palatandaan din yan na ikaw ay isang ma-pride na tao. Napaka-serious ng kasalanan na to, kaya dapat lang guys na ito ay iwasan natin guys. Kung hindi man agad-agad hindi man agad-agad maiwasan, kailangan i-work out natin kasi isa siyang laking kasalanan sa Diyos na kalagayan sa Bible, ayaw ni God ng mga ma-pride na tao. Kasi si Jesus Christ nga, God na siya, napaka-humble, hinumble niya yung sarili niya, 'di ba? Nagkatawang tao siya, samantalang God na siya, Lord siya, pero na hinumble niya yung sarili niya, nagkatawang tao siya para ma-fulfill niya yung sa prophecy na dumaan siya sa hirap, dumaan siya sa mga suffering, sa pain, kung ano-anong ginawa sa kanya ng mga tao, 'di ba? Dinanas niya kung ano man yung mga dinanas ng na ang mga Christians ngayon, 'di ba? Dinanas niyang lahat 'yan. Talagang dinaanan niya lahat ng hirap para lang ay ma-fulfill niya kung ano yung prophecy, kung ano yung, 'di ba? Sinave niya tayo sa pamamagitan ng finish work niya sa cross, 'di ba? Na save tayo, nabigyan tayo ng chance para makapagbagong buhay, para tayo ay mapatawad sa mga kasalanan natin at ma-inherit natin yung kingdom ni God. Kaya tayo, kung si Jesus Christ nga nagawa niyang i-humble yung sarili niya, na Diyos siya, tayo pa kaya guys, tao lang tayo. Kaya din natin yan, nasa atin na lang yun. Kung talagang interesado kayo na gawin yung will ni God, na sumunod sa commandments ni God, wala namang mahirap kasi lahat naman ng bagay na babago, kaya nating baguhin yan, hindi man agad-agad, unti-untiin natin. Kasi kahit ako hanggang ngayon hindi ko pa siya 100% na na-overcome, pero wino-work out ko pa rin siya hanggang ngayon. Kaya sana guys, kung unti-unti ko siyang nagawa, walang imposible na magagawa nyo rin. Kaya kung ako sa inyo, umpisahan nyo na guys habang hindi pa huli ang lahat, kasi nakasaad sa Bible na isang malaking kasalanan siya sa Diyos. Kaya kayo, kung gusto nyong ma-inherit yung kingdom ni God, iwasan nyo itong isa sa pinakamalaking kasalanan na ginagawa ng tao na ayaw ni God na gawin natin dito sa mundo. Kaya ngayon pa lang, umpisahan nyo nang baguhin ang pag-uugali na ito guys. Ituwid nyo na yung landas na tinatahak nyo guys, kung gusto nyo ng gift of eternal life someday, kung tayo ay nasa kabilang buhay na. Diba? Wala namang imposible Walang imposible talaga. Kung interesado kayo talaga magagawa ng paraan. Sabi nga nila, kung interesado, maraming paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Kaya nasa inyo na yan. Kung talagang interesado kayo sa pagbabagong buhay, gawin nyo na, ngayon na. At saka tulad ng sinabi ko, magbasa ng Bible kasi lahat ng katotohanan nasa Bible. Kung ayaw nyo maniwala sa mga sinasabi ko, basahin nyo sa Bible kung gaano kaseryoso ang kasalanang pride. Hanggang dito na lang guys yung aking video. Sana may natutunan kayo sa akin sa araw na to. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.